Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Nakaranas na ho ba kayong naggipit? Ano pong ginawa ninyo? No? Kanino kayo tumawag nung kayo naggipit? Yan po ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos na palaging sinasamahan tayo kapag tayo nagigipit. Panginoon, maraming salamat dahil sa gabing ito muli matutunghayan na naman namin ang iyong mga salita. Salamat Lord sa buong maghapon na ito, sa buong araw na ito. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwanan at lahat ng mga bagay na maaaring magdala sa amin sa kagipitan, nandun ka palagi. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita, makita namin kung anong ginawa ng Israel upang sila ay hindi makaranas ng totoo na kalungkutan, tunay na makita po ng bawat isa sa pamamagitan po ng banal na salita na makita namin ano yung pinakamagandang gagawin pag dumating sa oras ng kagipitan. Muli, sa tulong po ng Espiritu Santo, ipaunawan niyo po sa amin ang inyong banal na salita. Amen. Amen. So sa gabing ito, titingnan natin, kanino tumawag ang Israel nang sila'y nagipit? Tingnan po natin. Sabi po rito sa awit 118 verse 5, nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya, ako't kanyang iniligtas. No? Sabi rin sa awit 17:6-7, tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako iyong sinasagot. Kaya ngayon pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mo pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. So again, alam niyo po, isa ito sa pinakamaganda na nangyari sa Israel. No? During sa kagipitan nila, hindi na sila nagdalawang isip, no? Na tumawag kay Lord. Kasi unang-una, kapag tumawag, sumasagot eh. Alam niyo po, isa yata ito sa pinakamahirap sa lahat. Yung kapag tumawag ka, hindi sinasagot. Di ba nakakainis pag tumawag ka? Alam mo, sa cellphone lang. Tapos tawag ka ng tawag, hindi sinasagot. Anong pakiramdam mo? Di ba? Kung sa ano, lalo ko emergency, hindi ka sinasagot, anong gagawin mo? Pero, ang Israel, no? Hindi sila nagdalawang isip talagang lumapit kay Lord. So, bakit nila ginagawa itong mga bagay na ito? Ano? Tingnan po natin, isa-isahin natin. Kanino nagpasama ang Israel sa kanilang laban? Kasi meron sila, nagigipit po sila dahil meron silang laban na hinaharap. Tingnan natin kung anong ginawa ng Israel. Kanino sila nagpasama? Awit 118, verse 6-9. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. So, tiwala ito. Ang tawag dito, sobrang tiwala. No? Hindi siya nakakaranas ng takot dahil kasama niya. No? Kapiling niya si Lord. Aba, sabi nga, palagi ko nating pinag-aaralan to, kung si Lord ang kasama mo, sino kayang mananalo sa'yo? Pag kasama natin si Lord, sure winner tayo. Verse 7, si Yahweh ang siyang sa akin tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila at aking mamamasdan. Ano sabi rito? Ang tulong nila ay nanggagaling kay Lord. Verse 8, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit niyang mabuting pagtitiwala kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. So, ibig sabihin, lumalabas dito, hindi natin dapat na gawin na magtiwala tayo sa tao. Bakit? Kasi ang tao, limited lang yan. Walang ganyan. Wala po kay PBBM o kay Duterte o kanino mang politiko ang ating pag-asa. Wala po dyan. Kasi kung minsan masyado tayong naamis pag nagsasalita yung isang politiko eh. Para bang, ito ang pag-asa ko.
Ito mag-aahon sa akin sa hirap. Ito magdadala sa akin sa tinatawag na pag-ahon sa ating kahirapan na ito. No, hindi natin pwedeng asa ang ating kinabukasan o ang ating mga bagay na dito sa mundo, lahat ng bagay na naririto ay nawawala, nauubos, natatapos. No? May nabasa nga akong isang kwento po eh. Isang lalaki, sabi niya, no, ang yabang niya. Sabi niya, siya daw ang siguradong mag-aahon sa ihirap at siguradong hindi siya matatalo. Totoo naman, nanalo siya. Nanalo siya. Pero sad to say, pagkanalo niya, nagkaroon siya ng sakit. Sad to say, hindi pa siya nakakapanumpa, namatay siya. So kung yan ang pagbabasehan natin yung tao, no, wala tayong kasiguruhan. Wala tayong kasiguruhan sa buhay na ito. Sa ating kagipitan, tanging si Lord lang ang magbibigay ng solusyon. Maaring gumamit ang Lord ng tao, pero hindi yung tao per se mismo ang magbibigay sa atin ng tulong. No? Hindi rin tayo po pwedeng umasa sa ibang bansa para magkaroon tayo ng panatag na buhay. Na kay Lord lamang ang kapanatagan. Wala sa mga wala doon sa mga armas, wala doon sa superpower, wala po doon. Kahit na tayo po ay tulungan ng superpower, pero kapag hindi pinahintulutan ng Lord, yun na talagang superpower, si Lord. Kasi walang makakatalo ron, walang makakahadlang. So lahat ng nandito sa bagay sa mundong ito, limited yan. Si Lord lang ang tanging unlimited. Kaya sabi po rito sa 62 awit, 1 and 2, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, at ang aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. So, sa lahat po ng laban natin, magpasama tayo kay Lord. Para sigurado ang ating tagumpay. Sino nagbigay ng tagumpay sa Israel? Awit 118, 10-14. Sa aking paligid, laging gumagala ang mga kaaway. Totoo po yan. Napag-aralan na natin minsan. Ang numero uno nating kalaban ay walang iba kundi ang demonyo. Siya ay paikot-ikot, gumagala, naghahanap ng malalapa. Anong sabi? Ni David, winasak ko sila at lakas ni Yahweh ang naging patnubay. So, kagaya kay David, kahit na ang laki ng kalaban niya si Goliath, nagtagumpay ba? Hindi. Bakit? Kasi kasama ni David ang ating Panginoon. Verse 11, kahit saang dako ako naroon ay nakapaligid, winasak ko sila sapagkat si Yahweh ay nasa aking panig. Again, yung kagaya sinabi ko kanina, meron kayong mananalo sa ating pagkakampi mo si Lord. Meron kayong magtatagumpay sa atin. Again, wala sa worship. Nasa worship natin kay Lord para tayo makaranas ng totoo na protection. No? Winasak ko sila pagkat si Yahweh ay nasa aking panig. Bakit nagtatagumpay ang Israel? Hindi dahil sila magagaling. Hindi dahil sa sila ay superpower, kundi dahil lang sa biyaya ng ating Panginoon. Verse 12, ang katulad nila ay mga bubuyog na sumasalakay, dagli ang nasunog sa apoy na darang. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang aking sanggalang. Pag sinabing sanggalang, kahit batuhin tayo ng batuhin, pag meron tayong panangga. Ayan ko lang kung nakapapanood kayo nun, yung kay Voltes 5. Pasensya na kayo, yun yung mga inabutan kong mga cartoons eh. Voltes 5. Pag bubombahin sila, anong binya nila? Close the barrier! Merong napakalaking taklob sa kanila na hindi sila nagagawa. Na sila'y kalabanin ng kanilang mga kalaban, hindi nagtatagumpay. Actually, ganyan din yung nangyari sa Israel. Di ba? Nung naglalakad sila sa disyerto. Pagka sa umaga, tirik ang araw, pinoprotektahan sila ng napakalaking ulap. Sabi nga, parang napakalaking payong. 1 billion sila.
Ganyan sila karami, ganun sila pinoprotektahan ng Lord. At sa gabi naman, kung sila naglalakad, hindi rin sila nababahala. Bakit? Sa paligid na yon sa ilang, ang daming mga mababangis na hayop. Pero hindi sila natatakot. Bakit? Ang sanggalang nila si Lord. Merong harang na haliging apoy. Pag binasa po niyo sa Exodus, may haliging apoy. So, hindi makapenetrate yung kalaban. Hindi makapasok yung mga mababangis na hayop. Bakit? Si Lord ang kanilang sanggalang. 13. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Subalit, si Yahweh ako'y tinutulungan. Again, yung ating lahat ng laban na harapin, kailangan natin ng ayuda galing kay Lord. Kailangan natin ng tulong galing kay Lord. Kailangan natin, hindi po dahil sa training yan. Hindi dahil sa matalino, marami sophisticated ang gamit, hindi. Dahil kay Lord yan. No? Tinulungan ng Panginoon ng Israel. So, ang Diyos ng Israel, yun din po ang Diyos natin. Tinutulungan ang mga nagtitiwala. Verse 14, si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan, siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Alam niyo po yung kaligtasan na binibigay ng Lord, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay, tayo ililigtas ng Lord. Tutulungan ng Lord. Kaya hindi po tayo dapat, hindi tayo dapat umasa sa mga bagay na nakikita natin. Umasa tayo sa ating Panginoon, na kayang-kayang ibigay ang pinaka-the best na klase ng protection. Walang kahit na anong sandata ang pwedeng pumugsa sa atin. Kaya nga, napakapalad natin dahil meron tayo na isang Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng totoo na ibig sabihin ng tagumpay, nagbibigay sa atin ng kapanatagan, hindi doon sa mga tao, nagpasama kasi ang Israel sa ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras ito, nagigipit ka ba? Sama-sama tayong tumawag kay Lord na handang tulungan tayo sa ating kagipitan. Tumawag tayo kay Lord. Pasama tayo sa lahat ng ating laban sa buhay. Tamuhin natin ng tagumpay sa tulong ng ating Panginoong Yesus. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung anong kalalagayan mo. Pero kagaya ng ating pinag-aralan, pwede na tayo ay magkaroon ng tunay na paglaya sa lahat ng kagipitan. Pwede tayo magtagumpay sa lahat ng ating laban na gagawin. Kagaya natin binasa, pasama tayo kay Lord. Tayo pumikit, tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Dahil ang iyong salita ay tunay na makapangyarihan. Sa mga oras ito, sama-sama po kami na tumatawag sa iyo, Lord, humihingi ng tulong sa iyo sa lahat ng haharapin namin na problema o kagabitan. Samahan po kami, Panginoon, sa lahat ng klase ng laban na pwedeng ibigay ng aming mga kalaban. At hindi kami matatakot, Lord, dahil for sure tatamuhin namin ng tagumpay dahil ikaw ang aming sanggalang. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. At salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami binigyan ng mga sophisticated na gamit, mga bagay na ginagamit na sandata ng iba na doon sila nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Pero kami, Panginoon, hindi kami umaasa sa worship. Dahil unang-una, wala naman kami. Pero umaasa kami sa pag-worship, pagsamba sa iyo. Kasi ikaw mismo nagsabi na kapag kami ay totoong sumamba sa iyo, sa espiritu at katotohanan, tunay na makakamit namin ang tagumpay na aming inaasahan. Salamat, Panginoon, dahil inaalis mo ang takot sa amin kasi kaya kami hindi natatakot, kasama ka po namin. Ang daming nagsasabi, ang daming lumalabas. Lord, sa TV, sa YouTube,
sa media, na kung titingnan talaga nakakatakot, yung lindol. Ang daming nangyayaring lindol. Pero still, Panginoon, kami ito, meron pang lakas. Nakakapagsalita pa, na-enjoy pa namin. At hindi kami natatakot. Of course, hindi ko sinasabing totally, hindi kami natatakot. Natatakot kami, pero napapalitan ito ng courage ng galing sa inyo. Dahil sa sinasabi po ng inyong salita, na kami ay hindi mo iwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, kami nagpapakumbaba, lumalapit po sa iyo, dahil alam po namin na ikaw ang aming totoong kaligtasan. Kapatid, sa mga oras ito, hindi siyang aksidente na nandito ka ngayon, kasama kita. Nanonood ka, nakikinig ka. Itong pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, baka meron kang karamdaman sa mga oras ito, ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit sa Panginoon. Siya ang magpapalaya, aalisin niya lahat ng ating karamdaman, magtiwala ka lang. Sige, sabihin mo sa Kanya sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, sabihin mo sa ating Panginoon sa mga oras ito. Sige, sabihin mo sa Kanya, nakikinig siya. Kagaya nitong mga Israelita, tumatawag sila, pinakikinggan sila. Tawag ka. Sabihin natin sa mga oras ito. Yes, Lord. Ito, Lord, tumatawag na po sila sa inyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Opo, Lord. Salamat. Emotionally, meron kang problema. Ayaw ng Lord na meron tayong kaaway. Of course, aawayin tayo, pero hindi ito makaka-apekto sa atin. Dahil tutulungan tayo ng Diyos. Yes, makalaya tayo sa anumang klase ng galit, kahit kanino mang tao. Hinanakit. No? Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng peace sa lahat ng tao. Ayusin ng Lord yung relationship natin sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating anak, ating kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa loob ng tahanan, sa komunidad nating ginagawan. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayong magpatawad at matuto rin tayong magpatawad. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya na rin, may mga bagay na humahadlang, kagaya ng ating pinag-aralan, hindi papahintulutan ng Lord na tayo ay patuloy na alipinin ng kasalanan. Palayain tayo ng Diyos. Sige, sabi mo, Lord, gusto kong makalaya sa kasalanan. Humihingi po ako ng tawad. Palayain po ninyo ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Ang kalaban ay pilit na binabagsak ang bawat isa po sa amin. Salamat, Lord. Dahil kaya mo kami palayain sa lahat ng tanikala ng kasalanan. Pagkaalipin. In Jesus' name. In Jesus' name. Financially, ikaw po mismo, Panginoon, na nagsabi na ikaw ang gagawa at kikilos sa amin. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang iyong mga anak ay hindi mo pababayaan na tunay na magutom at maghirap. Tulungan niyo kami, Panginoon, doon sa mga resources na pinagkala mo po sa amin na magamit namin ito ng tama. Ayon sa inyong kalooban. Kaya na rin, mga walang trabaho, magkaroon ng trabaho na hindi magiging hadlang sa oras ng pagsamba, sa oras ng pagbibigay ng oras para sa iyong mga salita. In Jesus' name. Gaya na rin, Panginoon, kitang-kita niyo po, Panginoon, nangyayari sa aming bansa. Nag-aaway-away, nagkakagulo. Alam po namin, Panginoon, ikaw lang ang pwedeng mag-ayos ito. Bigyan niyo po ng puso ang bawat isa na willing na tanggapin yung pagkakamali at magpakumbaba din ang bawat isa para maayos, magawa na mawala yung anumang kinanakit sa Pilipino, sa kapwa Pilipino. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan at mga sundalo na huwag sila maging partisan. Bagkus, maging maging fair lang sila sa bawat isa. Kung sino yung mali, yun ang bigyan po nila ng talagang pag-uukol na kung kinakailangan arestuhin. Pero, Panginoon, palagi masabi na wala silang kikilingan, walang kakampihan. Doon lang sila sa tama, Panginoon. Tulungan po sila, Panginoon, na maging matatag sila doon sa kanilang sinumpaan na sila ay para sa bansa, hindi para sa kung iilang tao. In Jesus' name.
In Jesus' name. Tulungan mo rin, Panginoon. Ito kami, malapit na po yung eleksyon. Hindi namin alam. Sa totoo lang, ang daming propaganda, ang daming nakikita. Hindi namin alam. Kaya Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng discernment. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan ng kaalaman. At tunay na maiboto namin yung karapat-dapat. Yung mga tao na totoong may takot sa iyo. Ng mga tao na totoong magsiserve para po sa inyo. Mga tao na susumpaan na para sila kapakanan ng lahat ng tao, Panginoon. Hindi yung sarili ng kapakanan. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya na rin, Panginoon, tulungan niyo po ang lahat ng mga incumbent dahil ng aming presidente, ang vice president, na tunay na magkasundo at tunay na kung sino may pagkakamali, ikaw po, Panginoon, na magbigay ng conviction. Ikaw magpaunawa. Maayos, masete ng lahat. At bigyan niyo po, Panginoon, ang aming mga mababatas ng karunungan at kaalaman para sa paggawa ng mga panukala, mga batas na magagamit ito para sa kapakanan ng bawat isa, hindi yung pansarili nilang interes. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Muli, Panginoon, tulungan niyo rin po ang bansang Myanmar at ang ibang mga bansa pa na nakakaranas ng pagkakaroon ng pagkasira ng kanilang bansa dahil sa pagkakaroon ng malakas na lindol, Panginoon. Maging eye-opener to sa bawat isa, na makita ng bawat isa, na meron kang sinasabi, na makita maliwanag ng bawat isa kung ano po ang ibig mong ipakita. Gusto mong ihayag sa pamamagitan ng mga sakunang ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Muli, Panginoon, pagpalain mo rin ang aming mga leaders sa mga bawat churches, ang aming mga pastor na siyang nagbibigay po patuloy ng training, ng mga seminar. Pagpalain po niyo ang bawat isa. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Salamat po ng marami, Lord. Salamat po ng marami. Alam po namin, Lord, na lahat ng bagay na ito ay mangyayari at magaganap kasi hiningi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical. Nagsasabi po na kung kayo po ay may mga kahilingan o meron kayong mga prayer request, wag po kayong magkatabili. Nasabihin po sa amin, ayan, lalabas po dyan sa inyong screen, yung saan kayo po pwedeng mag-message. Ngayon na rin, pakiusap po namin sa iyo, kung kayo po ay merong mga natanggap na katugunan sa inyong mga kahilingan, please, i-PM nyo rin po kami. Ito po ay isang kagalakan, kasiyahan sa amin, na makita namin, na marinig namin, na ang lahat ng aming pagpapagal, even sa panalangin, ay hindi nawawalan ng saysay. Ito po ay kalakasan. Hindi lang po sa inyo, kalakasan po sa amin. Dahil alam po namin na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay tumutugon kagaya ng ating pinag-aralan. Kaya muli, salamat po ng marami. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.